Kumusta? Naisip niyo na ba kung paano ba talaga natatapos ang lahat? Hindi lang yung buhay natin, kundi yung buong sanglilikha. Well, ngayon, sisilipin natin ang isang theological na argumento na nagpapaliwanag kung paano nga ba nakukumpleto ang paglikha. Tara, simulan natin. So yan ang pinaka-sentro ng usapan natin ngayon. Paano ba talaga nakukumpleto ang sanglilikha? Ito mismo yung tanong na sasagutin ng source material na ating pag-aaralan. At ang sagot, based sa ating source ay medyo diretsahan. Nakukumpleto daw ang sanglilika sa pamamagitan ng pag-alis ng kasalanan gamit ang salita. Okay, pero teka, ano ba yung salita na to at paano niya ginagawa yon? Yan ang alamin natin. Okay, para masundan natin yung logic, ito yung magiging flow ng usapan natin. Uunahin natin kung bakit hindi pa tapos ang sangliliha, tapos yung solusyon, kung saan may nagiging hari. Titingnan din natin yung koneksyon ng kasalanan at kamatayan, tapos yung pagtalo sa huling kaaway, at sa dulo kung ano na ang itsura ng lahat pag kompleto na. So, unahin natin yung pinaka-premise ng lahat. Ang ideya ay, isipin nyo ang mundo o yung buong creation, hindi pa pala tapos. At ano daw ang ebidensya? Simple lang, ang pagkakaroon ng kasalanan at kamatayan. Para bang mga senyales na, uy, may kailangan pang ayusin dito. So kung may problema, syempre, dapat may solusyon. Dito na ngayon pumapasok yung sinasabing central figure, isang hari na siyang magpapatupad ng plano para makumpleto ang lahat. At sino itong hari na to? Well, ipinapakilala siya rito bilang ang salita, na sa konteksto ng source natin ay tumutukoy sa anak. Siya raw yung bida sa kwentong to. Sabi nga mismo sa teksto, nang pasimula ay ang salita at ang salita ay Diyos. So, malinaw na siya ay divine at fundamental sa buong plano. At dito, lumalalim pa yung pagkakakilanlan sa anak. Kasi 'di ba hindi lang siya basta tagapagligtas. Ayon dito, siya mismo ang larawan ng Diyos, ang tagalikha ng lahat ng bagay, sa langit at sa lupa. At take note, siya rin daw ang dahilan kung bakit nananatiling buo ang lahat ng bagay. Kumbaga, siya yung cosmic glue na nag-hold sa universe. Para maintindihan natin kung gaano ka-high stakes to, kailangan natong i-define yung buhay na walang hanggan. Sabi dito, hindi yan automatic. Isa raw itong regalo, isang kaloob mula sa Diyos na exclusively matatagpuan lang sa kanyang anak. At ito, napakalinaw ng pagkakapresenta sa dalawang pagpipili. Parang two roads, di ba? Sa isang danda kung naniniwala ka sa anak, may buhay na walang hanggan. Sa kabila naman, kung sumusuway ka, hindi mo yun makikita. Malinaw na yung relasyon sa anak ang nag-iisang standard para sa buhay. Okay, so bakit kailangan ng ganitong intervention? Dito natin makikita yung koneksyon, yung cosmic mechanism na nag-uugnay sa tatlong importanteng konsepto, batas, kasalanan, at kamatayan. Ito yung parang domino effect, di ba? Step 1, mayroong batas o utos na nagsiset ng standard. Step 2, pag nilabag yan, ang tawag doon ay kasalanan. At step 3, ano yung direct consequence ng kasalanan? Kamatayan. Ganun siya ka-linear, ganun ka-direkta. At para i-summarize yan lahat, ito yung sinasabi sa source, napaka-direct, sapagkat ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Walang MMSI, straight to the point. So, simple lang yung logic, diba? Kung ang kasalanan ang sanhi, para mawala yung epekto, which is kamatayan, kailangan mong alisin muna yung sanhi. Hindi mo pwedeng gamutin yung lagnat kung hindi mo lalabanan yung impeksyon. At dito na tayo papasok sa, kumbaga, climax ng buong plano. Dito na natin makikita kung paano gagampanan ng anak yung role niya bilang hari para harapin yung pinaka-final boss. Ang pagkahari niya, ayon dito, ay hindi lang para umupo sa trono. May misyon siya. Ang talunin ng lahat ng kumakalaban sa plano hanggang sa wala nang matira. Isang total victory, ika nga. So, yun yung malaking tanong. Kung lahat ng kaaway ay kailangang talunin, sino yung nasa dulo ng listahan? Sino yung pinakahuling kailangang wasakin para masabing tapos na talaga ang laban? At ang sagot ay kamatayan. Ang kamatayan mismo. At yan mismo ang sinasabi ng source. Ang huling kaaway na wawasakin ay ang kamatayan. So gets nyo na? Yung pinaka-goal pala ay hindi lang parusahan ng kasalanan, kundi burahin yung pinaka-final na resulta nito. Okay, so natalo na yung final boss? Anong next?
Ano na nga ang itsura ng mundo, ng creation? Kapag tapos na ang lahat, ito na yung titingnan natin sa huling bahagi. At ito, yung aha moment. Para sa akin, hindi lang pala sapat na linisin yung kasalukuyang kasalanan. Ang kailangan, alisin yung mismong posibilidad na magkaroon ulit nito. Parang pagbunot ng damo. Hindi lang yung dahon, kundi pati yung ugat para sigurado kang hindi natutubo ulit. Yon, ang tunay na pagiging kompleto. So, may final sequence of events. Parang end credit scene, di ba? Una, wala ng kasalanan at kamatayan. Tapos, lahat ng bagay ay susuko sa kapangyarihan ng anak. At pagkatapos nun, ang anak naman mismo ay magpapasakop sa ama. Ito ay para magkaroon ng isang perpektong kaayusan at pagkakaisa. Na ang pinaka-ending ng lahat ng ito ay para sa isang layunin, upang ang Diyos ay maging lahat sa lahat. Isang napakalalim na konsepto kung saan ang presensya ng Diyos na ang bumabalot sa kabuuan ng realidad. At yan ang iiwan nating tanong sa inyo para pagnilayan, ano nga ba talaga ang ibig sabihin yan na ang Diyos ay ang maging lahat sa lahat? Isang magandang kaisipan tungkol sa pag-asa, pagkakaisa at kung ano ang naghihintay sa dulo. Maraming salamat sa pagsama sa amin ngayon.